Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga nakikinig. Ako si Mama Lenny, may asawa, may bahay na tahimik, may buhay na maayos kung titingnan sa labas. At bago ninyo ako husgahan, sasabihin ko na agad ang totoo. Hindi ako nalungkot. Napagod ako sa pakiramdam na matagal na akong hindi hinahawakan. Matagal ko nang alam ang pakiramdam ng pagiging kailangan. Ina ako, asawa ako, laging may hinihingi sa akin. Pero matagal na ring wala ang pakiramdam na may gustong umangkin sa akin kahit saglit lang. Hindi ko hinanap ang lambing, hinanap ko ang init. Hindi ako pumasok sa gym para pumayat, hindi para magpaganda. Pumasok ako dahil alam kong may bahagi ng katawan ko na matagal nang natutulog at gusto ko siyang gisingin. Unang araw ko pa lang, malinaw na sa isip ko kung bakit ako nandoon. Hindi ako nagkunwari. Hindi ko sinabi sa sarili kong para lang ito sa kalusugan, para ito sa akin. Para sa babaeng matagal nang nakalimutan na pwede pa siyang pagnasaan. Doon ko siya unang nakita. Si Nico, mas bata. Hindi mayabang. Hindi rin bastos ang tingin. Yung klase ng lalaking alam ang katawan niya at alam din kung kailan pipigil. Ma'am, subukan po natin ulit, sabi niya habang nakatayo sa likod ko. Hindi niya ako hinawakan agad. At doon pa lang, may kakaiba na. Lumapit siya para itama ang posisyon ko. Malapit. Ramdam ko ang presensya niya. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung nasaan siya. Relax lang po, dagdag niya. Pero ako, hindi na relaxed. Nagpaalam muna siya bago ako itama. Okay lang po ba? Tumango ako. Doon niya inilapat ang kamay niya sa balikat ko. Hindi madiin, hindi rin marahan, sakto lang para maramdaman. At sa isang iglap may gumalaw sa loob ko. Hindi ito kilig, hindi rin hiya. Parang may pinto na biglang bumukas. Napansin ko ang sarili kong paghinga. Mas mabagal. Mas buo, hindi ako umatras. Hindi ko rin tinanong ang sarili ko kung tama ba ito. May mga sandaling mas nauuna ang katawan kaysa sa konsensya. At yon ang nangyari sa akin. Habang itinatama niya ang galaw ko, ramdam ko kung paano ako tumugon. Hindi sa kanya, sa pakiramdam. Hindi ko naaalala kung kailan huling may humawak sa akin ng ganito. Walang obligasyon, walang papel na ginagampanan. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina, kundi bilang babae. At sa halip na pigilan, tinanggap ko. May boses sa loob ko na nagsabing delikado ito. Pero mas malakas ang boses na nagsabing, ito ang hinahanap mo. Hindi ko siya minahal sa sandaling iyon. Hindi ko rin inisip ang susunod na mangyayari. Ang malinaw lang sa akin, hindi ako naghahanap ng romance. Hindi ako naghahanap ng pangako. Hinahanap ko ang pakiramdam na may lalaking kayang magpatigil sa isip ko kahit sandali. At habang naroon ang kamay niya sa balikat ko, alam kong hindi ito aksidente. Alam kong babalik ako. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa babaeng nagising sa unang hawak pa lang. Pag-uwi ko noong gabing iyon, humarap ako sa salamin. Tinitigan ko ang sarili ko ng matagal. At ano ngayon? Tanong ko sa sarili ko, ngumiti ako. Dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, malinaw ang sagot. Hindi ako naligaw. Alam ko kung saan ako papunta. Hindi na ako bumabalik sa gym ng basta-basta. Pinipili ko na ang oras. Yung halos wala ng tao. Yung tahimik na ang paligid. Yung hindi na kailangang magkunwari na nagmamadali. Alam ko kung bakit ko ginagawa iyon. Hindi dahil gusto kong mapag-isa, kundi dahil gusto kong maramdaman kung ano ang mangyayari kapag wala ng sagabal. At sa tuwing nakikita ko si Nico sa oras na iyon, pareho naming alam na hindi na ito aksidente. Hindi ako nagbihis para magpasikat. Hindi sobra, hindi bastos, pero may kamalayan. Alam ko kung alin ang mas babagay, alin ang mas magpapakita ng hubog, alin ang magpaparamdam na handa ako. Hindi ko ito ginawa para sa kanya. Ginawa ko ito dahil gusto kong maramdaman na may kontrol pa rin ako sa sarili kong katawan. At nang mapansin kong sandaling napahinto ang tingin niya bago siya ngumiti ng maayos, alam kong tama ang hinala ko.
Hindi siya nagsalita. At mas lalo akong napatigil. May mga lalaki na madaldal kapag may gusto. Si Nico, hindi. Habang tinuturuan niya ako, pareho kaming tahimik. Pero ang katahimikan namin ay may bigat, may laman. Kapag itinatama niya ang galaw ko, hindi na kasing bilis ng dati ang pag-alis ng kamay niya. Hindi rin naman sobra. Sapat lang para maramdaman. At sa tuwing maglalapit ang katawan namin para sa isang demo, pareho kaming humihinga ng mas mabagal. Walang salita, pero ramdam na ramdam. May isang stretch na kailangan ng tulong. Lumapit siya. Natural lang. Hinawakan niya ang braso ko, tapos ang bewang para itama ang balanse ko. Hindi ako gumalaw, hindi rin siya. Para kaming sabay na huminto, parehong naghihintay kung sino ang unang aatras. Hindi ako umatras, at hindi rin siya. Doon ko unang naisip, alam niya ito. Sinimulan kong subukan siya. Hindi direkta, isang tingin na mas tumagal, isang tanong na hindi agad sinagot, isang hakbang na mas lumapit kaysa dati. Pinagmasdan ko kung paano siya tutugon. Kung lalayo ba? Kung iilag, kung aatras, hindi niya ginawa. Sa halip, tumayo lang siya roon, matatag, tahimik, parang sinasabi ng buong katawan niya, ikaw ang magpasya. May sandaling magkatapat kami. Masyadong malapit para maging normal. Ramdam ko ang paghinga niya, hindi mabilis, hindi rin mabagal, pareho kami ng ritmo. At sa gitna ng katahimikan, parang may usapan kaming dalawa na walang salita. Hindi ito pagkakamali. Ito ay paghihintay. Hindi namin kailangang magsabi ng kahit ano. Ang mga galaw pa lang, sapat na. Ang paraan ng pagtayo. Ang distansyang hindi na dinagdagan. At sa loob-loob ko, malinaw na malinaw. Hindi ako nandito para sa ehersisyo. Nandito ako dahil gusto kong makita kung hanggang saan ako handang umabot. At kung hanggang saan niya ako hahayaang lumapit. Pagkatapos ng session, walang kakaiba sa kilos namin. Ngumiti siya. Tumango ako. Pero bago ako tuluyang lumabas, naramdaman ko ang tingin niya sa likod ko. Hindi ako lumingon. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil alam kong kapag ginawa ko yon, may mababago. At sa sandaling iyon, malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi kami nagkamali. Naghintay lang kami ng tamang sandali. At alam kong paparating pa lang iyon. May mga araw na ayaw mong matapos ang oras. At may mga araw na kusa itong humahaba kahit hindi mo hinihiling. Ganito ang gabing iyon. Late na. Tahimik na ang gym. Isa-isa nang pinapatay ang ilaw sa ibang bahagi ng lugar. Wala nang ibang hakbang. Wala nang ibang boses. Kami na lang. Hindi namin pinag-usapan kung bakit tumagal ang session. Hindi rin namin binanggit na wala na kaming hinihintay. Pareho naming alam, may katahimikan na nakaka-relax. At may katahimikan na parang hinihila ka palapit. Ito ang huli. Nakatayo lang kami. Walang galaw. Walang biro. Walang paalala tungkol sa oras. Ramdam ko ang presensya niya sa harap ko. Hindi siya umaatras. Hindi rin siya sumusulong. Parang naghihintay. At sa loob ko, may malinaw na tanong. Hanggang kailan? Hindi ako ngumiti. Hindi ako nagkunwari. Tumingin ako sa kanya at nagsalita. Simple, direkta. Pwede ba? Walang kasunod. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung ano ang tinutukoy ko. Nakita ko ang sandaling pag-aalinlangan sa mata niya. Isang iglap lang. Isang paghinga. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang kapag tumuloy kami, wala nang babalikan na dati. Lumapit ako. Hindi mabilis. Hindi rin maingat. Sapat lang para maramdaman naming pareho ang init sa pagitan. Hindi ko siya hinawakan agad. Hinayaan ko muna ang distansyang halos wala na. Alam mo ba, sabi ko, mahina pero malinaw. Hindi ito tungkol sa'yo. Hindi siya sumagot. Pero hindi rin siya gumalaw. At doon ko naintindihan na hindi na namin kailangang magsalita pa. May mga desisyong hindi na kailangang ulitin. Ako ang humawak sa hawakan. Isinara ko ang pinto. Walang malakas na tunog. Walang eksena. Isang simpleng kilos na nagbago ng lahat. Sa sandaling iyon, alam naming pareho na wala na kaming idadahilan. Hindi namin pinatay lahat ng ilaw. Pinili lang naming pababain ang liwanag. Sapat para makita ang isa't isa.
sapat para hindi na magtago. May mga sandaling mas malinaw ang pakiramdam kapag hindi maliwanag ang paligid. Ito ang isa doon. Hindi ko namalayan kung kailan nag-iba ang paghinga namin. Mas mabagal, mas malalim. Parang may sinusundan na ritmo na hindi na pagkasunduan, pero parehong tinanggap. Wala akong pagmamadali, wala ring kaba. Ang naroon lang ay ang malinaw na desisyon na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Lumapit ako hanggang sa mawala na ang puwang. Hindi ko siya tinanong kung handa siya. Tinignan ko siya at sinabi ang totoo. Ito ang hinahanap ko. Hindi iyon paanyaya. Hindi rin hiling. Isa itong pag-amin. At sa paraan ng pagtugon niya, alam kong pareho na naming tinanggap ang kahulugan nito. May mga bagay na hindi kailangang ilarawan para maintindihan. Hindi iyon minadali. Hindi rin yun nangyari dahil nadala lang. May pagpili. May kamalayan, may malinaw na intensyon, at sa sandaling iyon, wala akong iniwasan. Hindi kami agad nagsalita. Hindi rin kami naghiwalay ng may tanong. Alam naming pareho na may kapalit ang pinili namin. Pero sa halip na pagsisisi, ang naramdaman ko ay linaw. Pagkatapos ng matagal na panahon, malinaw na malinaw. Hindi ito pagkakamali, ito ay desisyon. At sa labas ng gym na iyon, habang bumabalik ang liwanag sa paligid, alam kong hindi na ako babalik sa dati. Dahil minsan, sapat na ang isang sandali para tuluyang magising ang isang babaeng matagal nang pinipiling manahimik. Hindi ako umiwas dahil nahihiya ako. Hindi rin dahil may biglang konsensya na sumampal sa akin. Umiwas ako dahil tapos na. Nakuha ko na ang hinahanap ko. Habang nag-aayos kami pagkatapos, ramdam ko ang kakaibang katahimikan sa loob ko. Hindi ito bigat, hindi rin ligalig, isa itong malinaw na katahimikan. At sa linaw na yon, alam kong hindi ko siya hahayaan na maging higit pa sa sandaling iyon. Hindi siya nagmadali umalis. May tingin sa mga mata niya na hindi ko nakita noon. Hindi na yon paghihintay. Pag-aangkin na yon. Pwede pa, sabi niya, mahinahon. Hindi niya kailangan magpaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin. Umiling ako. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi ko siya hinahanap. Hinahanap ko ang pakiramdam na nakuha ko na. At alam kong kung uulit pa, mag-iiba na ang dahilan. Hindi kami nagyakapan ng matagal. Walang pangakong binitiwan. Isang tingin lang, isang kindat, sapat na. Lumabas ako ng gym na buo ang katawan, pero mas buo ang isip. Hindi ako nagmamadali. Hindi rin ako nagtatago. Parang may iniwang init sa likod ko na alam kong hindi ko nababalikan. Sa bahay, nadatnan ko ang asawa ko sa dating pwesto. Tahimik, pamilyar, pero may nagbago. Hindi sa kanya, sa akin. Tiningnan ko siya at nakita ko ang isang lalaking matagal ko nang kasama pero matagal ko ring hindi tunay na nakita. Hindi dahil may pagkukulang siya, kundi dahil may kakulangan akong piniling manahimik noon. Hindi ko sinabi ang buong kwento. Hindi niya kailangang malaman ang detalye. Ang sinabi ko lang ay ang totoo. May ginawa akong para sa sarili ko. Tahimik siya. Matagal. Hindi siya nagtanong kung ano iyon. At doon ko naintindihan na kahit kulang ang salita, sapat ang bigat. Hindi agad gumuho ang lahat. Mas masakit pala kapag dahan-dahan. May mga umagang pareho pa rin ang kilos, pero may distansyang hindi na mawala. May mga tanong na hindi na itinatanong, at may tiwalang hindi na bumalik sa dati. Hindi siya nagalit. At minsan, iyon ang mas mabigat dalhin. Ngayon, humaharap ako sa inyo, hindi para humingi ng awa, hindi rin para ipagtanggol ang sarili ko. Gusto ko lang sabihin ito. Hindi ko ginawa yon dahil mahal ko siya. Ginawa ko yon dahil may init pa pala ang katawan ko. At kung kasalanan ng piliin ang sarap, kahit may kapalit, hindi ko babawiin. Dahil mas masahol ang mabuhay na buo sa mata ng iba, pero walang laman sa sarili mo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story.
Stay tuned and take care always.